Yun, mapagpalang umaga pong muli sa inyong lahat. Andito po tayo ngayon sa Balongaw, Pangasinan. So, mayroon tayong tinitingnan dito along 250 meters frontage mahigit. So, napalaliparan ko na ng drone. So, ito ay may mga dati ko nang na-vlog to. Napakaganda nito na farm lot. At the same time, meron na tayong mga na-subdivide dyan sa likod. So, maganda rito. Maging residential area din at maging residential farm lot mo kasi ito po ay malapit lang, so siguro nasa 100 meters lang mula sa um, provincial highway. Makikita nyo po sa drone yan, pinakita ko po. So ayan po yung likod natin, nasa tapos dito po yung frontage, ayan. So picture lang tayo, ayan. So ito yung boundary, yung bakod na yan, tapos pag ganun po siya. So napakalawang. So 13 point something na hektarya. So 130,000 mahigit. Check ko lang po sa aking vlog noon kung ilan talaga yung area noon. So ayan, napakalawang ng property na ito. So nandun na si Jailor. So kung gusto nyo makita yung kabuuan nito, nasa ko din, nasa first vlog ko. So hindi naman nagbago yung nito, yung presyo niya. So ganun pa rin, 150 pesos per square meter. Matigas kasi yung seller natin sa 150. So yun, makipag-negotiate tayo doon about doon sa presyo niya. Napasyalan ko na yan. So ilalagay ko na lang yung dati kong vlog dito. So yung Barangay Road, mas siya ngayon, mas malinis siya. So maganda siyang, na-drone ko siya ng maganda ngayon. So nung nagdo-drone kasi kami nito ay mga baguhan pa lang pa kami nagpapalipad, kaya hindi masyadong clear yung markings, or hindi pa kami naglalagay ng markings, sa hindi pa namin sanay noon kasi mga bago pa lang po kami sa pagbablog. So ngayon ipapakita ko tong mismong barangay road niya habang inaantay natin si Jelor. So pinasyalan niya doon hanggang sa loob. Napasyalan ko na kasi yan yung loob niyan noon. So dito at hindi ako nakapag-focus yata noon dito sa barangay road niya So dito muna ako mag-focus ngayon sa barangay road ng property. So mula po dito ay nasa 100 meters, sinukat ko kanina. Kung mayroon mang higit kunting-kunti lang or may kulang man yung 100 meters, kunting-kunti lang yun po sa part na yan, mga yan. Kung nakikita nyo tong mga kuryente rito, napakarami na. So may mga bahay na kasi dyan, at may mga nakabili na ng mga subdivide lot dyan. So ito naman ayaw niyang pa-subdivide, kaya ganun. So kung makikita nyo, mayroon na ring connection ng internet. So pag marami na ditong mga nakapagtuloy ng magtayo yung mga yan, tuloy-tuloy na yan, so magpapasok din po ng poste rito, at syempre masisemento ito. Kasi ngayon naman po yung tinitignan ng ating mga local government kung ano po yung pwedeng semento na part sa mga barangay. So ito, papunta po ito sa dam. Napaka haba po nito, nasa 250 meters mahigit po. Tara, kunin natin yung motor para mas mabilis natin mapuntahan yon. So ayan, tahan natin. So kung makikita nyo, rough road pa lang siya, pero from cemented road nasa 100 meters lang more or less yung layo sa barangay cemented road. So possible ito magiging cemented road na rin ito, kasi nga marami nang nakabili dito. At yan, makikita nyo may mga nagtatayo na ng bahay hindi pa tapos, at meron ng mga kumuha ng kuryente rito. So kanya-kanyang kabit na sila. At the same time, tahimik po at flood free yung area na to, hindi po siya binabaha. Ayan, papasilip natin mamaya dito sa part na yan. Puntahan lang natin sa dulo yung frontage ito. Mapakahaba kasi ito mga sir, at sinukat ko sa Google nasa 260, pero para safe po tayo 250 lang po yung ilalagay po natin, 250 meters frontage. So ayan, makikita nyo napakarami na, may magagandang bakod na dito. So nung unang vlog ko to, hindi pa ganito karami at wala pang masyadong mga kumuha ng kuryente sa lugar na ito. Ayan na si Jelor, so pinasyalan niya yung sa loob. Kung gusto nyo makita yung loob nito, pwede nyo pasyalan yung kanyang channel, Jelor Mex Vlog, at yung aking vlog noon, nandun po yung pagpasyal ko sa loob. So hanggang dito yung frontage nito. So dito yung muhon, nakita ko noon yung part na dito sa baba.
So nakita ko yung muhon dito, hanggang dito yon sa part na ito. Medyo natabunan na yata ng bato, pero dito ko yung nakita noon sa part na ito, yung mismong muhon niya. So andito yung dati. Wait lang, hanapin po natin. Ayan, dito sa part nito, hindi ko na mahanap kasi natabunan na. Pero dito nung unang nag-vlog ako, nakita ko dito yung muhon niya. So, dito yung gawin niya eh. Ito yung ano, papasilip ko lang. Yung dam, malinis na ngayon. Kasi marami na ding nakabili dyan. Kung tingnan nyo, may mga bakod-bakod dyan. Marami na kasing nakabili dito. May mga bahay na nga dun sa part na yon. Dyan, papasok dyan. Ito, napakalinis na dito sa ano. Dati hindi pa ganito kalinis ito. Dito kasi yung ano ng property. Dyan, pasok dyan. So ito kasi may daan dyan na gagawin. Ewan ko kung may nakuha dun sa property. Ang sabi meron po eh. Ayan. So sabi ay nagbabayad yata sila sa dam. So ayun, dito yung umpisa ng property. Tapos pag ganun, nasa 250 meters frontage po yun. So tara, tingnan natin kung masilip natin dito. Kasi malinis na dito. Sa part na ito, napakalinis na. Ayan. So malinis pala ngayon. Dati noong blinag ko to, masukal ito eh. So ngayon malinis. Siguro may mga nakidaan dito, ginamit tong daan, kaya siguro malinis ngayon. So kung makikita nyo, napakalinis na property ngayon. So ayon sa vlog ko noon, nasa 100 mango trees ito, more or less 100 pieces mango trees, more or less siya, sabi ng ating seller. So ayan, ito yung gitna nya. Pero actually napaliparan ko naman ng drone to. So pwede nyo pong abangan dun sa drone area ko po. So pinaghiwalay ko na para hindi po kayo maboring sa panood, kasi pag after nyo mapanood to, pwedeng ano eh, hindi na nyo paruurin yung dulo. Kaya hinihiwalay ko po yung aerial view para makita nyo po yung ganda. Ayan, andito tayo sa gitna, may mga mangga pa rin dito. Tapos may mga mangga dun sa likod eh. Ito may dalawang fish pan to, alam ko. Kasi nasa video ko, nandun sa una yung isa kanina, tapos nandito sa gitna yung isa. Yan, dyan sa part na yan. So tara. At ano ba yung dito rin kasi yung ano eh. So dito na lang ako mag tatapos mga sir, mga madam. Ulitin ko, ito ay 13 point something hectares. So ang alam ko 13.4. Check ko na lang dun sa dati kong vlog. So title po ito, isang title, pangalan ng kanyang mga anak at buhay na buhay, kaya wala pong problema, walang extrajudicial settlement. Ang ginawa kasi ng seller natin, nilagay na niya dun sa mga pangalan ng mga anak niya. So binibenta 150 per square meter, matigas po. At kung kaya po natin yung presyo, pwede po yung bisitahin tong lugar na ito at pwede nyo pong puntahan. Pero yung pagtawad na ayaw niya magpatawad nung may buyer kaming nadala, kaya yun ay kumbaga sinasabi ko na para hindi po tayo parang idea. Kung sakasakali mang tumawad kayo, eh sasamahan na lamang namin kayo, pero hindi ko po sure kung magpapatawad, kasi noong pumunta po kami, hindi siya nagpatawad sa 150 per square meter. Napakaganda kasi itong property niya. Actually napakahaba ng frontage. Tapos mula sa provincial road ay 100 meters lamang, tsaka marami ng kabahayan. So ayun, muli, ito po ang yung lingkod, Agent Joel. Please like and share and subscribe naman po para sa aking munting channel, para maging updated po kayo sa susunod kong video. Maraming salamat po. God bless you all.